Danilo Pareño, National President of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles of 1979. Nagsimula din po ako dito sa Eagles noong 2019 as a chartered assemblyman, mga sa Eagles Club, hanggang sa naging chartered club president po ako ng Blue Diamond Eagles Club, hanggang sa governor po ako ng National Capital Region. So this is a milestone kasi this is unification, di ba, sir? Yes po, kasi una-una po, isa lang po pinanggalingan namin dati. Oo. Dumaan ka na maraming faction, pero kung ano may history, isa lang po pinanggalingan dati. So hindi nagkaroon siguro na hindi pagkakasunduan sa mga ibang polisiya. At na pamamalakad, nagkaroon ng faction para maayos yung usap kasi minsan mas mahirap i-repair ang isang bahay kaysa gumawa ng bagong bahay. Mm-hmm. Sir, prior to deciding to move forward with the organization, meron ba kayong second thoughts of moving forward to unify everyone? Wala po, kasi majority of the members worldwide talagang sumisigaw ng unification na dapat isa na lang lahat. Kasi talagang isa lang naman ang adikain lahat Kaya kami sumali sa Eagles para tumulong. So, dapat mapagkaisa po lahat, mawala po yung division. Sabi nga lahat, good leaders, unified 6-4-8. So, dapat gano'n po. So, lahat mas maganda po na may unified na po yung lahat ng Eagles. Para po, kasi po, isang pintasan ng organization namin yun. Nagka-divide-divide kami. Dapat talagang isa na lang po. Sir, as for the project charter, do you have agenda for parang 2-year plans po? Meron po ba tayo ganun? Can you mention some if you have? Yung 2 years plan kasi sa'yo, ano na yung tenure naman ng isang national president, dapat 1 year lang naman. 1 year. So maximum 2 years kung ma-re-elect ka. Pero syempre number 1 po ang matagal na ako iniim ko dapat magkaroon ng sariling grandness yung Philippine Eagles kasi sa tagal ng organization, sa dami na may mga member na hindi wala pa naman tayong grandness na dapat meron na sa Sir, then I'd like to ask this question as well about the corruption. As the national president, ano po yung the organization can contribute to the ongoing corruption scandal in the Philippines? Non-political po kasi Eagles. So pagdating po sa side ng government, hindi po kami pwede mag-comment on that. Basta kami focus lang doon sa ano po yung purpose ng organization namin. Alright, thank you, sir. Anong thoughts po ng, kasi di ba may mga faction, may mga grupo-grupo. So yung sa side, yung magkabilang side, ano po yung nasasabi ng mga members na sa tingin nyo talagang maging successful itong pagkakaisa? Po, kasi lahat po gusto talaga magkaroon ng unification. Sabi ko nga, positions are temporary. Yes. Lahat naman kami bababa So, dumating na yung time na kami na dapat isa na lang, mag-isa na lang ulit. Bumaba na kami lahat na nakapupo ngayon and then mag-select ng isang panibagong mamumuno na sana yung talagang qualified tsaka yung kain talaga ay tumulong at hindi maging gawing negosyo yung organization. Sir, your call to action to the viewers right now watching this interview, ano po yung mensahe niyo po? Sana po, lahat po ng agenda, magkaisa na tayo. Doon po sa mga leaders ng iba't ibang faction, mag-uusap tayo, kukuha natin ng mabuti. Kasi hindi naman lifetime tayo dyan nasa itaas. So, pag-usapan natin kung paano po tayo makapag-unify na maayos at yun sa mga makatulong tayo ng mabuti, di ba? Yung isang direksyon. Kasi kung sama-sama kami, malaki po ang mabubuo namin funds para po may tulong sa mga talagang nangangailangan. Alright, sir, thank you very much. Okay, sir, syempre meron kayong constitution and bylaws, di ba? So, meron kasing controversy dati na
may gusto na kahit tapos na yung term, gusto niya ituloy. So ngayon may enforce ba yun sa constitutional bylaws? Hindi po. Talaga may katapusan yung term ng kada mamumuno. Kasi para bigyan din naman yung chance na iba na gusto rin mamatsa. Tapos yung ginawa namin yun sa bagong Magna Carta namin, sa site namin. Ito po naka-incorporate po sa Revised Corporation Code of the Philippines natin. Kasi po, registered po kami sa ECC. So kailangan sumunod kami doon sa batas. So priority muna yung batas bago yung principles namin. So kaya binangga namin yung Revised Corporation Code at yung dati pong nilalaman ng Magna Carta namin para po ma-align kami doon sa batas. Kasi dapat sa Eagle, kami ay law-abiding citizen. Okay. So, yun po. Dito po sa side kasi namin, sa ngayon, kami po ay mayroong legitimate documents from SEC, yung Magna Carta namin, naka-SBN. So, IPO, ito po na kailangan po sa isang organization, kinumpleto namin lahat para wala pong masabi sa amin na may kitang butas ang part namin. Sana yung mga nakikinig, yung mga hindi pa members ng Eagles, alam nyo kung ano yung mission and vision. Sana maging member din kayo. Sana ay welcome po lahat po. Actually po, hindi naman totoong mga elite lang ang pwede sumali sa Eagles. Kahit sino po na gustong tumulong, kasi hindi na lang sa pera pwede kang tumulong eh. Pwede nga sa as kapasita po, magbuwan ka nga lang ng isang sakong bigas habang nangungupod ka. Di ba magtulong na yun? Hindi mo kailangan magbigay ng pera. So, basta mo, tumulong. Okay na po yun, hindi po kailangan na may papera ka dito. Kung may kaya ka, basta hangad mo tumulong, pwede ka po sumali sa events. Okay. In cash or in kind? Yes po. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much.